po, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yon, unahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. First time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon, na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! May mga nagdatingan dito mga kabataan. Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay! Mabuhay ang UPI! Mabuhay! Wagay-gayin nyo ang inyong mga watawat. So, anyway, hawakan ko na lang. Una magpapakilala ako, sinabi na ako'y isang retiradong general. No? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako'y dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po'y bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority, ang naging Senior Vice President ako doon. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na. No? Sabi nga ng aking pamilya, mga ibang nakakausap ko, Sir, mga retired na kayo. Dapat talagang retired na kayo, namamahinga na. Sabi ko naman, at sabi rin ng mga kasama kong retired, no? Yung mga nagsalita kanina, sabi na namin, nung nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo. Lahat naman tayong mamamatay. So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pinag-usapan. Pero ang sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yon, unahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. No? Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayun, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon. No? Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. In fact, noong 2013, noong panahon ni Pinoy, nung nauso yung DAP at saka PDAP, no? Yung Napoles years, no? Hanggang ngayon nakakulong si Napoles, no? Noong 2013, ano ang hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Dineclare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung DAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. No? Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa.
Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun. No? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal? Dahil yung post-execution, no? Nung GAA o yung batas, yung budget, okay, na-i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no? Hanggang sa may pasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertions yun, bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan sa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal. Yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi ng mga lawmakers during the deliberation ng budget, okay yun, no? Hindi yun illegal, kaya sabi nila hindi illegal ang insertion sa tanin. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayo mag-plastikan. Sa execution, dun nakakatalo yun. Yung mga district engineer na mga appointed, of course, ang nag-a-appoint niyan, yung mismong secretary ng DPWH. Pero tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat ilagay. Dahil yun ang koneksyon nila doon. So yan po. So napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayumanggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa pa tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? So, yan po, no? Ngayon, may gusto na akong ibasahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon, no? Makakasama kami niyan, nila Colonel Petran, nila Captain Ray. Pahinga, minsan uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Yung kumbaga rap, no? Rap ito. Si Justin, ang pangalan Justin, no? So na-inspire ako. So nung habang nakikinig ako, o gabi na yun, makagawa ako ng isang